Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Bakit ito yung tanong ko ngayon? O kailan? Kailan namatay si San Pablo de la Cruz? Kailan ba dapat ang kapistahan niya? Dapat ngayon, di ba? Saint Paul of the Cross died on October 18, 1775. Hindi October 19. Pero may big time bigatin sa October 18, si Saint Luke, the Evangelist. Kaya nilipat, optional memorial, 1962 sa October 19. Ang celebration natin ngayon ay kapistahan ni San Lucas Evangelista. Ngunit, i-connect natin, lagyan natin ng koneksyon o ugnayan ang kapistahan ngayon at ang buhay ni San Pablo de la Cruz. Si San Lucas, mga kapatid, ay pangatlong ebanghelista. He wrote the third gospel of the Synoptic Gospels. Isa siyang physician, doktor by profession, well-educated at magaling sumulat. Sa kanyang ebanghelyo na sinulat, una, nagumpisa sa Annunciation at natapos sa Ascension. Nabanggit si Juan Bautista sa ugnayan nila ni Jesus. Sa kanyang pangalawang sulat, The Acts of the Apostles, nagumpisa sa Ascension at natapos na si San Pablo ay ikinulong sa Roma. Kapansin-pansin sa tunada ni San Lucas ang isang medikal na tono sa kanyang pagsulat. Kapansin-pansin sa kanyang mga sulat at sermon or preaching ay para sa mga mahihirap. Kaya sa opening prayer kanina, Almighty Father, who chose Saint Luke the Evangelist in preaching and in writing the mysteries addressed to the poor, mahihirap. Mga maralita ang kanyang pinupuntahan. Sa ating first reading, si Pablo ay sumulat kay Timoteo. Walang naiwan na sumama sa kanya, isa na lang, kundi si San Lucas. Kapansin-pansin sa kanyang mga sulat na siya'y lumusong at bumabad sa pagano at hintil na mga bayan. Sa Ebanghelyo ngayon, Jesus sent the 72 in pairs. Siya lang ang sumulat na Ebanghelyo na nabanggit ang 72. Sa mga ibang ebanghelista, 12 lang. 12 lang palagi. Bakit kakaiba si San Lucas? 72 during the time or the time in the Bible is so inclusive, pangkalahatan. Ibig sabihin, nakarating na hindi lang eksklusibo para sa mga Hudyo, kasali na ang mga hintil at pagano. Yun yung impact ng preaching and spreading of the gospel.
Si San Lucas ay parang sekretary ni Mama Mary. Di naman siya nagkakita ni Jesus at sumama. Isa siyang Griego na kung saan noon tinitingnan ng mga Hudyo ay hintil at pagano. Outside of the Jewish world, or pagan and Gentile, kasali na tayo. Kaya, nung kumalat na ang mabuting balita, sa pamamagitan ng mga apostol, siya ay sumasama na palalim ang kanyang pananampalataya at dandahan niyang sinulat. Marami sa kanyang ebanghelyo ang kwento ng mga mahihirap at maralita na tinutulungan na pakinggan ni San Lucas. During my theology years, sa liberation theology, kadalasan na ginagamit na ebanghelyo ay ebanghelyo ni San Lucas. Bakit? Dahil nga sa paulit-ulit na pagbabanggit ng mga mahihirap at maralita. Mga kapatid, ano po ito sa kaugnayan ni San Pablo de la Cruz na kasabay niyang nagdiwang ng kapistahan, supposed to be. The saints celebrate their feast during the day of their death. Saint Luke died because he hung upon an olive tree. Si San Pablo de la Cruz namatay din ng October 18, ganito ring oras sa hapon, on his deathbed doon sa Giovanni y Paulo. Si San Pablo ay hindi Lucas, ngunit ang kanyang ama ay si Luca Danay. May connection pa rin. And during his time, bakit anong kakaiba sa kanya? The late second half of 17th century and the first half of 18th century was the Baroque period, a kind of art in Europe, and St. Paul was there. Ang life expectancy or span ng tao noon ay hanggang 25 years old lang because of epidemic, because of poverty, capitalism, and many more. Kaya isinilang siya sa isang panahon na mahirap. 16 or 15 siblings, 6 lang nabubuhay, pangalawa siya. Palagi na lang nakikita niya sa pamilya ang kahirapan at kamatayan. Siguro, doon siya nahubog sa kanyang ugnayan sa pasyon ni Kristo, maliban sa taimtim na panalangin at pagdadasal na palagi siyang iniugnay sa kanyang ina at ang kanyang sariling pagninilay sa pasyon ni Kristo. Mga kapatid, St. Paul of the Cross, in his view of that time, the Baroque period, the passion of Christ was just purely a play, teatro, drama, na kung saan sinasadula at tinitingnan ng mga tao. But for him, that passion must be alive. We keep alive and make it alive the memory of the passion. Hindi lang sumasabay sa Baroque period na sinasadula lang, dinadaan lang sa play ang pasyon ni Kristo. Make it something physical, not just by memory, but something active and visible. Ganon rin ang nangyari ni San Lucas, na kung saan ginagawa niya
ang kanyang malalim na pananampalataya, pagsusulat sa ginagawa ng muling nabuhay na si Jesus, na dumaan sa pasyon, kamatayan, at pag-asa na muling pagkabuhay. The Paschal Mystery. Sa tingin ng mga tao, kaming mga pasyonista ay nakatutok lang sa paghihirap at kamatayan. Napaka-negatibo naman. No, we have this spirituality every day to hear and see the passion of Jesus. Minsan hindi tayo makatulong sa ating kapwa, sa ating nakita at narinig. Dadalhin man lang sana natin sa dasal upang tayo'y makatulong sa iba. Maramdaman man lang natin ang pasyon ng iba sa ating nakikita at narinig sa kanila. Ang pasyon ni Jesus ay hindi lang purely the passion of Jesus, but the passion of the world, including the environment and the whole of creation. Kaya mga kapatid, pag-iugnay natin si San Lucas at si San Pablo de la Cruz, pare-pareho ang kanilang hangarin na sila'y lumusog sa mga mahihirap. Paul exposed himself in the hospital of Gallicano. Napaka-dangerous na ministry ang ministry to the sick. Delikadong mahawa ka. Parang wala lang sa kanya. He stepped down and immersed na kung saan nakapaalam at talagang ginagawa niyang pisikal yung fasting, abstinence, and many more just to connect with the passion. Kaya he preached the passion of Christ to a higher level wherein he was known as the great mystic of the 18th century. Ano pong gagawin natin ngayon sa ating pagdiriwang ng kapistahan niya bukas para may makahulugang kapistahan tayo? Ano po? Ang pasyon ni Jesus ay hindi lang 2,000 plus years ago. Ang pasyon niya ay nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. There are modern day crucifixions, and the reality of the cross is so real up to now. Humanity doesn't want passion, even death, because of the culture of materialism and hedonism. Ayaw masaktan, gusto lang palaging outing at pleasure. Ngunit sa gusto natin sa hindi, namuhay tayo at tumitira sa mundo ng katotohanan ng pasyon ay napaka-totoo at pisikal. We need to be reminded of the reality of the passion. Don't get discouraged as we connect the passion to the Lord, the one crucified. Doon din isasabay niya tayo sa hope of resurrection. Kaya yung love of God na yan na napaka-stupendous love, makikita natin sa krus, ay reality at isa sa buhay natin. That's the gospel of St. Paul of the Cross. The same with the gospel of St. Luke. Kayo po, ano po ang ebanghelyo ninyo na isusulat at iguguhit sa inyong buhay? The nearest translation sa Hebrew translation sa Old Testament and Greek sa New Testament is the Revised Standard Version. Ngunit para sa iba-iba. King James Version, New American Bible, at kung ano-ano pa. Kayo po, ano po ang ebanghelyo ninyo?
Para sa akin, ang the best na ebanghelyo ay ang ebanghelyo ng aking mga magulang na kung saan sila'y hinuhubog sa pananampalataya sa kulturang Buholano, sinasabuhay nila at nilagyan ng application of practical witnessing sa kanilang mga anak. What is the best gospel for you? As we celebrate the feast of Saint Luke and the last day of Novena of Saint Paul of the Cross, the spreading, the focus of the Passion. What is the gospel for you? Si Arthur McPhee, isang poet, may tula siyang The Gospel According to You, and that is the best gospel. The Gospels of Mark, Matthew, Luke, and John are read more than a few, but the one that is most read and commented is the Gospel according to you. You are writing a Gospel, a chapter each day, by the things that you do and the words that you say. Men and women read what is right, whether faithless or true. Say, what is the gospel according to you? Do men read His truth and His love in your life? Or has yours been too full of malice and strife? Does your life speak of evil, or does it ring true? Say, what is the gospel according to you? May the love of Jesus and the good news of His salvation be seen and read in our lives. We live our lives each day. Again, the best gospel is the gospel according to you. May the passion of Christ be always in our hearts and in the hearts of all people. Amen.